528. 528. Yun yung 528 muna, pakibasa. O ako na magbabasa. Sabi rito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang pag-angat ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Lahat yun. Babae, lalaki, tumingin ka ng mayroong kang pagnanasa, masamang pagnanasa pa nilagay, kakasala ka na fornication or adultery, pangangalo. Nilawak agad ito na pangangalo niya kasi pag sinabing pangangalo niya, mapababae, mapalalaki, mapasakayo. Saka po dun sa Deuteronomy 22:5. Sabi po doon, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon ng Diyos. Yun, sa kasuotan naman yun, no? Kasi talagang merong kasuotan sa lalaki at may kasuotan sa lalo-lalo yung mga underwear. Ibig lang sabihin niya, baka yung mga lalaki ang underwear nyo ay... Paano naman yung halimbawa kunyari? Kaibigan, na tungkol, may kaibigan mga bakla kasi natutuwa sila sa amin. Kasi paano sila? Nakakatuwa yung mga isang yung mga baking, mga Anong gagawin natin? spice ka niya. Oo, anong gagawin natin? Ay, paano yung gagawin doon? Ay, ang sabi, ang pinangangalan, dalawang klase ng lalaki. May kaibigan. Pagka may bakla yan, kailangan magbago siya. Nakalagay naman yun sa 1 Corinthians chapter 6. Kasi sa Sa totoo lang, ang daming member ng pero kasi nila ano yung pinanganak. member ng third check eh. Marami, pero nagbago sila. Sa pagbabago nila yun, hindi na nila ginawa. Sa Biblia, nakalagay din yun eh. 1 Corinthians chapter 6. Pero pag nila pinanganak raw sila, ganun. Hindi totoo yun. Ano yun? Ganun daw. Ang pinanganak, ang nanganak sa inyo, yung magulang mo na kinasangkapan ng Diyos, pero ang lumikha sa iyo, ang Diyos. Meron bang nilikang bakla o tomboy ang Diyos? Lalaki at babae lang. Eh, kung ang sila, sa kaya nilang aswiranan kung hindi nakakalam ng katotohanan. Pero pag alam mo yung katotohanan, yung mga katwiran yun, hindi totoo yun eh. Saan mo naman sa'yo, sasabihin ko, nakalagay ba yun sa katotohanan ng ito? Hindi. Ano yung sabi ko ng tanong? Ito, chapter 6, verse 9, patuloy. O hindi nyo ba nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Yung sabihin, yung mga liko, yun yung masasama, hindi matuwid, hindi sila maliligtas, hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Tuloy, huwag kayong padaya kahit ang mga pakiapit ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni mga nangangalo niya, ang mga nambababae, ang mga napapakiapit sa kapwa, lalaki. Di ang mga magnanakaw, mga masasakim, manglalasing, mga mapagtungayaw, mga manlulupig, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Verse 11, ganyan ang ilan sa... Ibig sabihin sa church talaga marami. Kahit na yun. Pero nagbago na sila. Dati na eh. Kasi ang church, ito yung mga taong nagpabago. Kailangan magbago pa rito eh. Diba? Kaya nga sa pagpupulit, kailangan ikaw ayaw. Lumakad na sa manila. Diba? Kasi kung patuloy ka na makikiayon sa buhay na ito, ano mangyayari sa'yo? Putos yun. Diba? Pero sa Roma chapter 12, verse 1 and 2, sa verse 2, nakalagay doon, do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind. Huwag kayong makiayon sa sanglibutan ito, kundi kayong mag-iba o magbago ng inyong pag-isip.
Para ano? Para malaman nyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya, at lubos na kalooban. Kaya kung aayon tayo ng aayon sa mga tinatawag na kasamaan, wala rin. Ang liwanag ng sabi, di ba? Dito, sa verse, pag binasa niya 13 to 18, makikita nyo, huwag kayong magsiayon. Humiwalay kayo, umalis kayo, huwag kayong humawa ng marumi o humipok ng marumi. Kasi pag umayon ka ng umayan doon, tinolerate mo lang sila doon. Ha? Iwasan talaga eh, layuan mo eh. Di ba dito nga sa ano, tumakas ka sa mga bagay na ito. Kung sa lahat ng uri ng kasamaan. Tumakas ka. Ano gagawin mo? Sumunod ka sa atwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig. Ano ba? Pagtitiis, kaamuhan. Meron pang 11, 12, meron pang 12. Meron pang muna tayo. Ito, makikita nyo, yung mga tao nito, meron silang dapat na sundin. Unang dapat nilang sundin, o tuparin, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Hesus Kristo, ang pagtupad na kailangan nilang gawin ay walang dungis at walang kapitlasan. Tumakas, umalis, iwan na. Yung ano, lahat ng uri ng kasamaan. Yung kanino yun? Yung sabi. Ano ba? Sumunod ka. Yan, yung sumunod ka, ano lang ibig sabihin nun? Pag sinabi, sumunod ka sa bagay niya, Ama, sundin. Pag ikaw no? Pag sinabi, sumunod ka, anong ibig lang sabihin nun? Meron pa sa yung pinagagawa, wala? Meron. Meron, no? Meron kang gagawin. Oh, sa English kayo, paano eh? Flee all these things and follow. Ano yung papalo mo? Righteousness, diba? Godliness, faith, love, patience, and meekness. So, meron kayong dapat susundin. Diyan? Yun ang mga kumagtumiwi. Lagyan natin isa-isa, ha? Sa English na lang ito, parang yung